Magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa Inklusyon kung saan ang mga usapin ay may kinalaman po sa karapatan, benepisyo at inklusibong polisiya para sa mga taong may kapansanan ay ating binibigyang tinig at direksyon. Ngayong araw po, isang napakahalagang balita ang inaabangan ng sektor ng may kapansanan sa buong bansa, ang Department of Health Administrative Order number 2025-0014. Ito po ay direktang may kaugnayan po sa pagpapatupad po ng Republic Act 10754, an act expanding the benefits and privileges of person with disability. At the same time, related po ito mainly doon po sa Magna Carta for Persons with Disabilities, yung RA 7277. Layunin po nito na palawakin at linawin ang benepisyo at pribilehyo na dapat po ay matanggap ng ating mga kababayang may kapansanan at siguruhin din na ito ay maipatupad ng maayos ng pantay-pantay sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At para mas maintindihan po natin kung ano po ang nilalaman ng administrative order na ito, ang mga mekanismo ng implementation, mula po mismo sa Department of Health, ay makakasama po natin ngayon ang isa sa espesyal po nating panauhin kung saan siya po yung expert dito po. Siya po rin ay magbibigay linaw at magbabahagi ng mga mahahalagang detalye at sasagot din po sa mga tanong sa ating pong komunidad. Kaya naman mga ka-inklusyon, ihanda po natin ang ating sarili at kung meron po kayong mga katanungan sa hapon ito sa mga manonood, huwag po kayong mag-atubili na i-chat po sa ating pong chat box. Tayo po ay live ngayon sa Inklusyon FB page and live na live po tayo. Of course, kasama ko po ngayon ang ating pong co-host, ang napakaganda po na si Miss Janine Cruzet. Yeah. Hi Miss Janine. Hello, good afternoon po, Miss Jen. Good Yeah. afternoon po sa mga nakikinig at nanonood po ng Inklusyon. Ako po si Janine Cruzet, isa pong babaeng may kapansanan sa paningin na ngayon po ay nakaayos po yung buhok ko ng parang Pilipiniana, ever beautiful. And wearing po ang aming pong short ng Inklusyon, black t-shirt, polo shirt po na may logo ng Inklusyon. So yes, Miss Chen. Yeah, thank you so much Janine. Na-remind mo ako to describe myself as well. Okay. Part po yun ng ating inclusive na pamamaraan po para po sa ating pong mga kapatid na may kapansanan sa paningin. So ako naman po ay wearing also a black blazer. Naka-white blouse ako inside and then sa background ko po ay yung malaking logo ng Inklusyon with the different logos kung saan po ako affiliated, like the province of Pangasinan, PSWD, or for Ed, the ASEAN Enabling Master Plan, the PCUN, CRPD, and the ASEAN Disability Forum. Ako rin po ay babaeng may kapansanan at meron po akong physical disability. Yan, sabi nga ni Miss Janine kanina, despite disability, ay meron naman din po tayo na itatanging kagandahan. Hindi naman dyan, bawal ang nega, huwag judgmental yung iba. Ayan, sige po, kasama din po natin sa araw na ito, of course, ang ating sign language interpreter, si Teacher Aisel, and ang ating pong technical team, JM, France, and of course, ang ating pong Direkina. Mula po sa Inklusyon, magandang hapon po sa inyong lahat sa araw na ito. Kaya naman, para po ipakilala ang ating pong guest sa araw na ito, Miss Janine, go ahead. Yes. Isa pong karangalan na ipakilala po namin sa inyo ngayon ang ating pong panauhin sa araw na ito. Sobra pong abala pero maraming salamat po at pinaunlakan niyo po ang ating pong paanyaya na maging panauhin po sa napaka-importanting issue at diskusyon ngayong hapon na ito. Pinakikilala po namin siya po ngayon ay ang Senior Health Program Officer ng Department of Health. She is also a registered nurse. Wala na pong masyadong marami pang palabok dahil marami pong nag-aabang sa talakayan na ito. Pinapakilala po namin si Ma'am Maria Cristina L. Raimundo. Good afternoon, Ma'am.
Nagagalak po ako na ako po ay naimbitahan. In behalf po ng Department of Health, isa po ako empleyado ng Department of Health at mag-share po sa inyo ng polisiya ng Department of Health po. So in behalf of Secretary Ted Herbosa and our USEC and ASEC and our directors, thank you so much po sa inyong invitation. Thank you po, Ma'am Tina. Miss Jen. Thank you, Janine, sa pag-introduce sa atin. Yes, si Ma'am Tina. Hi, Ma'am Tina, kumusta po kayo? Okay naman po, medyo tumalaki ata. Kasi pag nagkakaedad ata, lumalaki ata, hindi nagiging ano. Anyway po, maganda naman po, okay naman po ako, kasama ang anak ko sa Manila. Although may mga bagyo tayo from every now and then, but still safe naman po. So keep everybody safe as well. Okay. By the way, ma'am, huwag po kayo mag-alala kasi kasya pa naman tayo doon sa screen natin. Hindi halata. Ito ang kagandahan kapag online po, kapag online platform yung ginagamit. Kaya Hindi siguro masyadong sabi nakikita. niyo you're wearing black. Opo. Sabi niyo you're wearing black, I'm also wearing black para looks. Yeah, we look po, slim. a bit. Atin a bit. Opo, tama po kayo. Ma'am Tina, bali kayo po yung I've heard po, no? Kasi parang nakita din namin sa post ng National Council on Disability Affairs. I think you're part of the Philippine delegation going to Australia, no? For some, probably getting best practices doon sa OC, ano po. Kwentuhan niyo naman po kami patungkol doon, ma'am. One po is as part of one of the governing board ng National Council on Disability Affairs. Isa po ang ahensya ang naimbitahan is Department of Health. And from the Department of Health, I was appointed po to be the representative on that study visit po on disability sa Australia. In a short, ano lang po, is pinakita po sa amin how ang disability support ng gobyerno po. And not only per se, but including syempre pag-government, yung funding, yung collaboration nila sa mga people's organization, ang mga CSOs natin, and also sa mga government and non-government organizations. So na-meet namin sila, yung mga meetings nila, ang mga meetings namin na-prepare, and mga services na isa napuntahan namin how they serve yung mga community nila. So it is also a good reference for us, yung mga nakita po natin doon. And syempre po, in behalf ng CNDA, hindi ko muna pangunahan po kasi meron po recommendation, syempre leading an NCDA out of that tour po. And most likely po, the NCDA naman po will release some messages or a recommendation out of that disability tour sa Australia po. But one thing po is our privilege na part of it because nakita namin yung health services nila, support nila po sa mga people living in Australia, those having a disability, whatever reason po kaya po nagkaroon sila ng disability po. So, yun po. So siguro much more on that. Ayaw ko lang po pangunahan yung report. Yes po. Yan, So, thank you so much po. maglalabas naman release and it will be posted most likely din po sa NCDA website. Po. Thank you so much po sa information na yan at talaga namang aabangan po yan ng ating sektor sapagkat ang National Council on Disability Affairs naman talaga ay patuloy na tumutuklas no, ng mga iba-ibang estratehiya para po ma-empower po natin ang ating pong mga persons with disabilities. Ayan, mahina daw yung boses ko. Okay, nakapasi ako headset. So, aalisin ko na lang siya. Ayan, mas okay na ba? Ayan, nag-i-engage ang ating mga audience. But anyway, yun po. Ma'am Tina, pupunta na po tayo dun sa ating pong topic, yung ating pong administrative order, the DOH AO 2025-0014.
Yung AO po na ito ay for categorization ng disabilities at ito po ay kapipirma lamang. Pwede pong pakibahagi po sa atin, ma'am, sa ating mga taga-subaybay kung ano po ba ito and ano po yung mga terminologies na kumbaga yung mga salient points po dito and yung kahalagahan po dito. Thank you, ma'am, for that question. Itong guidelines po na to, hindi naman po bago. Nire-review po kasi natin, ina-update natin to every now and then ang ating categorization or type of disabilities po. Actually, this is the 5th time na po natin nire-review ang ating mga types or categorization disability. In line with that po, ang last po na, yung ika-4th po na updates or enhancement ng type of categories po natin o types or categorization disability is signed noong 2021. Mabanggit ko lang po na we're in, kaya tayo nag-review nun kasi dapat meron kasing new laws na kailangan natin i-include yung cancer law, in cancer and rare diseases po. During that time, kasi that time po earlier na yon before natin na update ng 2021, may new laws po kasi nagsasabi na they are considered person with disabilities based on the law. Kaya isa yun importante na in-update natin yung system natin. Plus, definitely, sabi ko nga, ika-4th time. So, hindi ika 5th times po siya na nireview natin ang categorization ng disability because we all know po, pag ang disability pinag-uusapan is an evolving concept. So, dapat may mga new materials and new documents po ay maisasama po natin sa ating categorizing disabilities. So naatasan po ang DOH for updating this type of categories as part of the governing board ng National Council on Disability Affairs Office. Iba po iba-iba kaming ahensya, so we have different mandates na to perform in the governing board in NCDA in general. Opo, thank you po, Ma'am Tina, for that information. So, dito po sa AO po na ito, Ma'am Tina, ano po ba yung objective nito, nung updated na, yung kung bakit po ang Department of Health ay nag-update ng categorization po ng mga types of persons, types of disability po? Opo. Thank you, Ma'am Janine. Ang title po pala ng ating AO, yung AO is Administrative Order, baka po para malaman ng karamihan sa atin, or guidelines po nito para ma-implement ang itong guidelines. Ang title po is the National Policy on the Institutionalization of Disability Categorization in the Philippines. Ito pong newly signed last August 11, 2025. Ang objectives po ito ay pagkaroon po tayo ng isang standard definition sa iba't ibang uri po ng kabansanan po. And syempre po para mas maganda, mapapadali o mapapabilis yung pagkuha ng Person with Disability ID kasi meron na tayong standard categorization. Although, sabi ko naman po kanina na ini-enhance natin, ina-update po natin more often, and this is most likely the 5th time na i-update po natin, i-revise natin yung ating types or categorization ng disabilities. At syempre po alam natin kailangan din po natin kasi ng mga data, so magiging accurate po kung sino po talaga yung mga persons with disabilities po, di ba? Kasi sabi natin, ang pagkuha ng ID as person with disabilities is privilege po na binibigay po sa mga persons with disabilities. And at the same time, sinama na rin po natin dito na para mas malinaw yung mga roles po ng ating mga health professionals, mga doctors po and other professions po sa pagsusuri ng isang taong may kapansanan po. And definitely po para syempre maiwasan din natin yung mga maling pag-i-issue din or mga questionable na paano mag-issue ng ang isang tao ay may isang some form ng disability din po. So yun po, kasi po alam po namin na continuous naman po yung mga nare-receive natin na mga messages, positive and negative. So nina-note po natin yun, kaya po we come up with this another
batch po ng enhancement ng or Mm. updates ng ating categorization on disabilities po. Opo. So ma'am, hindi po ba dun sa previous na categorization po ng types of disability, meron po tayong 9 or 10 types of disability based po sa Department of Health. So dito po sa administrative order po na ito, ano na po yung updated na categorization po ng types of disability po, Opo. Ma'am Teens? Ano po Salamat. yung nadagdag or ano, may nabawas po ba or may nadagdag pa po ba ulit na type of disability? Salamat po sa tanong na yun, ma'am. Yes po. Nung 2021 po, o ngayon pa rin po, nag-exist pa rin po, we have 10 types of disabilities po. Yes po. Yung 10 types of disabilities po, sa bago po ngayon natin na updated AO po, administrative order, ay 9 po. Pero yung pang-isa po is nakapasok lang po sa isang disability. Kaya kung tutuusin po natin, wala naman po siyang nawala o natanggal po. Yung ibang wordings lang po ay na-rename kung ano po yung proper, halimbawa po, ito ngayon po sa atin ngayon sa 2021 na says deaf or hard of hearing po. So Opo. ngayon, kasi ang pinag-uusapan natin is mga types of disability, not more on identity of a person. Kaya nirename siya sa hearing disability. So mga ganun. Tapos isa naman po, speech and language impairment po ngayon. Pero with the consultation syempre natin na ginanap is and based on DSM-5 ng mga professionals. So inayos po nila kaya instead of speech and language or impairment, it will be speech, language, and communication disability. So Medyo, yun po, opo. sorry. Yun po yung mga ginawa po natin po. Then isa rin po, alam ko po narinig na po natin psychosocial disability na meron po tayo sa 2021. 2025 po, hindi rin po siya nawala. Ano pa rin po, nakasama lang po siya with the mental disability based from the mental health law. Kaya, and then yung iba, syempre lahat po ng definition is in-update din po namin sila based on the consultation with the professionals, kung ano po yung mga appropriate na mga wordings po dapat dun sa definition po. So yun po ang summary lang po ng ating yung difference nung sa new design ngayon saka yung noong 2021 the fourth version po natin. Okay po. Thank you po, Ma'am Tina. Back to you, Miss Jen. Oo. Ma'am, nabanggit niyo po no, 9 categories po siya this 10. time. So, 10. ano po yung mga 9 categories na yun, ma'am? For the information lang po ng ating po mga viewers. Yung 9 po, visual disability, yun po ngayon existing. Hearing disability, na-mention ko po rin eh. And then physical mobility pa rin, nandun pa rin po. Intellectual disability, learning disability, mental disability, which is sabi ko nga part din to ng psychosocial disability. Then speech, language, and communication disability, cancer, and rare diseases po. Tama po ba? Wala po ako na-miss yun. Yes, opo. So kumbaga po yung psychosocial disability, na-insert po siya doon sa... Opo, sa mental disability po based from the law, may 4 po kasi siyang concern: psychiatric, neurologic, developmental, and psychosocial. So ginawa po natin ito sa definition, mention po natin the subcategories po, ang isa po, itong 4 po na to under ng mental disability. Based from the law din po. Siyempre po kailangan pag nag-a-update tayo ng isang definition, kailangan po may basis po tayo na pinanggagalingan. So actually no, parang ko-connect yun dun sa next na question ko kung paano din na-finalize, ano po yung naging proseso ng ating ahensya po no sa pag-come up ng new categorization ng disability. Sino-sino po kayo yung mga agency na involved po dito po sa pag-crack po nito?
Opo, ma'am. We started reviewing yung old, yung mga documents po natin sa third quarter po ng 2023 pa po kami nag-start. And then nag-start kami ng 2023, may small consultations and big consultations po. And as well in 2024, meron din po kami small consultations with the different categories po. And then nagkaroon din po kami ng public hearing in 2023 and 2024, a big consultations. And then 2025, right at finalization ng draft ng administrative order until such time na nagkaroon na po ng clearance and approval from secretary po. So it was signed this August 11. So mga invited po government agencies, non-government agencies, mga people organization ng disability po, mga CSOs, lahat po professionals po siya. So we see to it na may representation po yung per category. Although alam ko po na hindi po namin lahat may invite po. But I know representation lang po ng mga each of the category will already help us to spread out po yung mga pinag-uusapan po sa consultations po. And definitely we have closely coordinated din po sa ating National Council on Disability Affairs Office kasi alam po natin na yung AO po namin, administrative orders, only part to sa persons with disability identification card na parang nagko-complement po yung aming AO, administrative order, sa issuance ng administrative order ng NCTA, di ba? Nasa kanilang how to avail o the person with disability identification card, which is part lahat ng mga government. Isa na kami doon, part doon. And then nasa-separate lang din po kami because of the categorization ng disabilities na part ng ating registry. That remember po, di ba, meron tayong Philippine Registry for persons with disabilities po. Ito, system po yan ang nag-develop po at naghahawak, nagme-maintain ng system is ang Department of Health. So, one isang importanting area doon is ano yung mga type of disabilities. Maisingit ko lang din po, siguro baka kami magtanong din po, bakit ang Department of Health ang nag-develop ng system ng Philippine Registry for Persons with Disabilities. One is, aside from that one of, isa kami sa governing board po ng SCDA, as a mandate din ng DOH po, under sa health ng implementing rules and guidelines ng RE 7277 or the Magna Carta for Persons with Disabilities. Nakalagay po doon under ng health na dapat po ay to set up a recording and reporting system on the type of disabilities. So since 2009, na-develop siya, na-pilot po siya till 2010 in closely coordination with NCDA po siya. Kaya po ang DOH ang initially na nag-develop and nag-maintain po ng system. Pero alam po natin, is also hindi po possible maging successful yung system natin without the help at the NCDA, DSWD, because under po sila ng NCDA. Ang NCDA is under ng DSWD, and most importantly, ang DILG through LGU and PDAO, kasi ang naglalaman po ng ating system po ay nagagaling po sa mga Person with Disability Affairs Office, wherein dyan po yung binibigay po yung officially yung Person with Disability Identification Card po natin. So we encourage po syempre all PDAOs, LGUs po to encode in our system para kapag may nagtanong sa atin o ilan na ba ang person with disability sa ganitong category, meron po tayong masasabi at mailalabas na talagang ito po ang mga numero sa Pilipinas po natin ngayon. Kaya po malaking pasalamat po. Sabihin, group effort po to office effort po hindi lang DOH, hindi lang po NCDAs, everybody, hindi lang po PDAO, but everybody para po to have a data po sa atin sa Pilipinas po. Okay, thank you. Curious lang ako, Ma'am Tina, kasi po, nabanggit po ninyo yung mga PDAOs. So, most likely po may rollout orientation kayo with regards dito sa new categorization of disabilities sa mga LGUs. Kasama din po ba dito yung ating mga rural health units, mga hospitals po, mga medical institution na siya po nagbibigay ng certification of disability po? Thank you. Opo, ma'am, talagang
kasama po lahat sa aming orientation po. Lalo sa consultation po namin na ginanap for this AO, hindi po mawawala ang PDAW. Although, syempre po, mostly NCR representation po ng PDAW ang nai-invite po namin. And mga hospitals din, all of it po siya. And talaga pong with our help ng aming mga DOH regional coordinators po, na inorienta po namin regarding these guidelines. Sila naman po yung implementing arm namin or katulog po namin para po sa kanila respective regions ay ipamamahagi naman po nila itong ating mga guidelines din po on categorization and disability. And in line po ng certification, ma'am, na nabanggit nyo, part din po dito sa enhancement. Actually, ito na po yung ginagawa natin, but even put into writing po, like sa AO ng NCDA, may nakalagay na rin po, di ba? Pag-apparent and non-apparent disability, secure a certification on disability. So, yun po rin i-adapt natin. Kaya lang po mas lang po natin, in-expand lang po natin in a way na dapat per category sinabi natin sino po yung mga espesyalista na pwede natin puntahan for certification. And then lahat in every this type of disabilities, katulong po natin ang PDAW, as city, municipality o mga focal persons ng PDAW, mga general doctor o municipal or city health officers, na ititrain po natin para po kasi minsan may nagtatanong sa kanila, kaya dapat po ba kayo, di ba mag-certify? Kaya ngayon, sinama rin po na yung mga comment na yon na pag natapos po namin kasi yung manual operation and procedures and training modules on categorization, buong package po na to talagang ibababa po natin. Kaya para orientation and training po ay lahat po, syempre isasama po natin professionals hanggang sa mga PDAW officers po natin, mga allied profession, lahat po. Kasi hindi naman po natin magagawa lahat po ito kapag hindi po tayo joint force. Tulong-tulong lang po tayo. May mga work lang po tayo na mga kanya-kanyang work po. Pero pag pinagsama po yan, malaki pong bagay po para sa services po natin sa persons with disability po. But it takes time lang po. Pasensya na po. Talagang patient lang po. But we're looking forward po na lahat po ay magawa din po namin yan. Sa tulong din po ng lahat din po. Ayan. So, we really appreciate po, ma'am, kasi I'm also a PDAW po, no, sa Pangasinan. So, we really appreciate na you also recognize the efforts of our disability affairs offices in cities, municipalities, and provinces. Totoo nga po na very challenging din talaga yung aming yung role ng mga PDAWs in terms of releasing the IDs, and this new administrative order will also be hamon din ito, no? Kasi po yung buong data po ng ating mga person with disability, lalo na po yung mga may psychosocial disability ay kailangan pong anong tawag doon? I-re-category ba? Tawag doon. Or papalitan yung mga IDs, ganun po. So paano po yung sistema nun, ma'am? At saka kailan to may implement kung sakali po on the part of the PDAWs po? Opo. Thank you, ma'am, sa question na yun kasi marami rin po nagtatanong, di ba, napirmahan na yung EO noong August. Pero sabi nga po namin na hindi basta-basta naman po na mapapalitan at agad-agad change po lalo na sa system ng PRPWD po dati, di ba? So, nagkaroon lang po kami last month, October, ng consultation meeting for drafting the manual operation and procedures para po yung implementing rules and regulations po, ganun, operationalization po ng AO po. Yun po kailangan namin para natin po lahat para mas explica ba yun pa, ma'am, yun para mas mailatag pa paano po natin gagawin yung AO na newly signed ng August. So medyo konting patient. Nag-release po kami ng department memorandum after consultation stating na we need to finish yung manual of operation and procedure kasi pag sa AO po, yung administrative order po, syempre pa mga general statement po nakalagay po doon
But yung makikita Tama po natin na explanation at nitty-gritty po, kailangan po natin yon para mas maunawaan po natin sa implementation po ng ating categorization ng disability. So kaya po ngayon, nag-exist pa rin po yung 10 categories kasi di ba, di naman po natin ginagalaw pa ang Philippine Registry for persons with disabilities. So still will have 10. Kaya sabi ko kahit po nung ni-revise po namin yung version 4, di ba po may updates doon sa orthopedic nakapasok sa physical disability. Hindi po matatanggal yung data po nun kasi i-absorb lang po naman sa system din po yun. So same with this one, kung may psychosocial pa, sabi naman, hindi naman po natanggal talaga yung psychosocial po, di ba? It will be part again ng ng mental. Sa kaya kung itong may 10 pa rin po tayo, the same pa rin naman po siya, kaya lang i-update lang po natin ating mga definition. Plus yung psychosocial is part po ng mental. So kapag na-update na po natin, naayos na po natin lahat, incorporate lang po yung data po na yon sa mental. So wala pong mawawala na mga data, same na ginawa ng version 4 po siya. Saka pag hindi naman po agad hindi ibig sabihin na pag may bago tayong AO, bagong categorization, magpapalit ng ID. So the time na lang po ng renewal po nila, doon na lang po update. Opo. Yan din po yung ginawa nung last tong version 4. Nung nag-renew na lang po sila, is doon na lang po yung i-update din po syempre yung sa type ng disabilities po. Sabi ko nga po is yung mga permanent and apparent type, same naman din po siya. Magkakaano lang po sa non-apparent. But definitely po, ganun pa rin po naman po yung proseso sa pag-avail po ng PWD ID. Mas niliwanag, sana po mas nalawanag, clear pa ngayon. Oo, sorry. Mas naliwanagan po tayo sana pag naayos na po lahat ng kasama of operation ang definition po ng disability. Kaya konting paunawa lang po para po sa ating lahat naman. So, do we mean po ma'am, kahit na po lumabas na po yung administrative order na 9 na categories of disability, for example, yung mga ID holder ng may psychosocial disability, the merchants will still accept the ID po? Ayan. Wala naman po tayo nire-release anything na hindi na po acceptable or anything. Wala naman po. Kaya nga po nag-release kami ngayon ng DA. Bigyan kita ma'am ng copy ng department memorandum. It was signed last week of October. Yes, please ma'am. At baka pwede rin namin i-post dito sa page ng International. Opo. Nasa website din po yan ng aming DOH po na yung department memorandum po na issuance po yun. Na nagsasabi na magagawa pa po muna kami ng operationalization ng AO po na yun para mas maunawaan po. Para pag-adjust po natin sa system ng ating registry is maayos naman. Yan, thank you mga kapidaw. Ayan, naririnig po ninyo ang maliwanag po na explanation ng ating pong si Ma'am Christina from the DOH. Shout out po. Ang dami pong nanonood ngayon Ma'am Tina ng mga PIDAWs po, mga PIDAW officers and focals. Shout out po sa ating pong PIDAW ng Tanawan, Batangas, from Basista, Pangasinan, from Naga. Ayan, so some PIDAWs are also watching from Ilocos Norte, yan, Pinili, Ilocos Norte, and Taguig. And my question po dito, Ma'am Tina, can we have daw po the guidelines on the new categorization of disabilities? Yes po, ma'am. I-send namin po sa inyo, ma'am. Yes, ayan, thank you so much. Text ko agad, send ko agad. Ang kakaibat kasi ng administrative order ay yung manual, di ba po, Ma'am Tina? So, I think tatapusin. Opo, tatapusin po namin. Expect nyo po na next year, mag-start na po kami early next year po siya for that drafting. Kasi nagkaroon na po kami ng workshop po, ito just recently, kung ano po ilalaman most likely po ng ating manual of operation and procedures. Na nag-invite din po kami ng different category ng ating mga may professionals, may PIDAWs, may mga people certificate, iba na po. Pero syempre po, hindi po lahat, medyo iilan lang din po, pero we see to it na meron representation naman po yung per disability po na type po.
Ayan, So, thank you so much po. Miss Janine, baka may follow-up question ka. yes, tungkol po ito dun sa scope and coverage po ng AO na ito, Ma'am Tina. Alam ko Miss Jan will agree tungkol po dun sa you have mentioned po Ma'am Tina about the permanent and apparent type of disability. So, kasama rin po ba dito sa dito sa AO na ito yung validity or expiration po ng ID kasi you've mentioned the renewal. So, I think po for permanent disability, actually this is also nilalabi na po ng ibang sector. Like for example, sa mga tao pong may kapansanan sa paningin, yung may mga bulag, permanent disability yun Ma'am Tina. So ang argument po ng sektor, bakit may kailangan pa ng expiration or renewal ng ID? Dapat po kung permanent disability, parang ang gawin na lang po sana yung gaya po na sa senior ID card po na wala siyang renewal, wala rin pong reassessment. Like, may po ba dito, kasama rin po ba dito yan sa AO po na ito? Ma'am Tina, kung di naman po, ano po yung scope and coverage po nitong AO na ito? Yes, ma'am. Thank you, Ma'am Janine, kasi Yes po. importante rin po yun palaging tinatanong sa amin. Pero po alam po natin na meron po tayong isang agency na nag-handle po nito, is the National Council on Disability Affairs. Yes Nasa po. nasa guidelines po nila ito, yung validity ng ID po. Saka permanent or apparent and non-apparent po. Kaya sabi ko nga po kanina, yung AO namin is part po kami doon sa NCDA kasi one member kami ng governing board, but mandated on health po siya. So yung other concerns po, although part team po kami, pero ang issuance po will be coming sa lead agency po natin, sa National Council on Disability Affairs Office. Kaya doon po nakalagay yung sa NCDA AO nila, signed 2021, na 5 years validity po ang ating person with disability ID. So, Ma'am Tina, dito po sa dito para po sa kaalaman po ng ibang mga person with disability, ano po ba yung mga benefits and services po ng RA 10754 or the Act of Expanding the Benefits and Services of Persons with Disability po? Kasi sabi niyo po hindi sakop po ng based on my understanding po Ma'am Tina, hindi po sakop ng AO na ito yung expiration or validity po ng ID. So, ano po yung mga benefits and services po ng RA 10754 po? Opo. Yung tama po kayo ma'am, yung pagdating sa renewal, yung validity po pala ng ID, kung how long dapat ang PWD ID natin, nakalagay po yun sa NCDA AO po yun. Opo. So another one po, din sa RA 10754, ito yung mga benefits and privileges Ayan. po of person with disabilities. Isa po yung Department of Health o yung health po na dapat po mag-comply po diba sa batas na to. Kasi ito po yung batas yung nagpapalawak ng mga benepisyo o mga pribilehiyo po ng ating mga taong may kapansanan, especially related sa health din po, diba? Like pagbili ng gamot, meron diskwento na 20% at VAT exemption sa pagbili po ng gamot. So, pero sabi po ng BIR, hindi literal na 32% kasi meron silang computation. Meron din po issuance sa BIR din po sa computation ito. Pero syempre po, ito po yung benepisyo na online sa health na gamot pag na-ospital. Syempre po sa total billing, may discount din po tayo dyan sa benepisyo na, sa mga persons with disability din po. And others din po, di ba, sa pagkain, sa groceries, 5%, Opo. transportations, 20%. So, malaki pong tulong po talaga sa ating mga person with disability having this law na talaga in-expand. Kasi dati po, di ba yung RA 9442 is na covered only na 20%. Pero based sa law ng RA 10754, dinagdag pa yung VAT exemption na 12%. Yes So mas maganda po na nadagdagan katulad po yung sasasabi nyo sa senior citizen na 20% na discount, meron pa pong 12% VAT exemption.
Ito po Ma'am Tina, alam ko, follow-up question ko po tungkol po din sa mga benefits and privileges po na pwede pong matanggap ng mga person with disability under this RA 10754. Ano naman po kaya yung opinion nyo po, Ma'am Tina, tungkol po din sa mga health insurances po ng mga persons with disability, like for example, ng PhilHealth, or kung halimbawa po ako, person with disability, I would like to avail private health insurance. Covered din po ba 'to ng nitong RA po na ito, Ma'am Tina? I Yung guess mga po, health insurance, opo. opo, yung PhilHealth po, they have their own, syempre kung ano yung mga packages po na binibigay sa atin. But sabi nga po ng PhilHealth, although hindi po ako tiga PhilHealth, pero under siya ng DOH po, na lahat po tayo ay miyembro ng PhilHealth dahil sa Universal Healthcare. Nagkataon lang din po, syempre meron tayo mga batas po, di ba, isa may RA 11228 tayo, yung mandatory PhilHealth coverage Yes for all po. persons with disabilities, wherein informal and informal sector supposed covered by yung premium, ang bayad ng monthly, and then based din po doon na may benefit packages for persons with disabilities na iti-develop ng PhilHealth. Pero meron na de-develop po, di ba, isa is for yung ZAI benefit package for children with disabilities below Yes 18 po. years old, na meron tayong for low vision, assessment, evaluation, and then sabi mga spectacles po. Then sa hearing, ganun din po, hearing disability, developmental, and mobility po. So given yung mobility, syempre po may mga assistive devices din po Yes po. nakalagyan. And then pagdating sa mga therapy, sa developmental line po yan, lahat PT, OT, and speech therapy, may karapatang coverage po talaga yung benefits po natin. And then newly signed ngayon ng 2025, pero alam ko nilalagyan pa po ng operationalization to ng PhilHealth. For adults naman, yung 18 years old and above, for adult rehabilitation packages naman po. But I know na still inaayos pa yung implementation for the yung itong newly signed ng PhilHealth po siya. And then may prosthesis or thesis CMORPH package for all disability po yan na nangangailangan po ng prosthesis and orthosis po natin siya. So yun po. And alam po natin sa ang benepisyo ng batas ng RA 10754, kaya lang po kailangan natin ang magkaroon muna ng valid person with disability ID. Siyempre po, makukuha yan sa PDAW offices natin, issued ng mga focal persons offices po. And then ipapakita lang yun sa butika, kaya sa hospital, o kaya sa restaurant. Sabi ko rin nga sa ibang establishmento para po mabigyan ng discount po o pribilehiyo po. And then, siyempre, kung kailangan present ng necessary documents sa ating PDAW offices para magpatunay na mako-consider po siya na persons with disability para po magkaroon po ng identification card po. So we respect ang mga PDAW offices kasi alam ko ginagawa po lahat nila na para kung karapat-dapat po na maging makakuha, maka-avail ng PWD ID po. Saan po, Ma'am Tina, inaaway po kami. Pero alam po, malaki po pasensya nyo kasi kundi dahil sa inyo, wala akong mga pribilehiyo matatatanggap ang mga persons with disabilities. Kahit masakit sa ulo po. Shout out po sa ating mga persons with disability affairs officers at talaga namang saludo po kami sa inyong pasensya at Opo, saludo rin thank you kami po dun sa inyo po. sa kasaludo rin po kasi kung di dahil po din sa kanila, wala po tayong data na nakikita sa registry po natin. And syempre, thank you din sa National Council on Disability Affairs kasi malaking tulong din yung mga equipment, yung mga computers na kanila po i-provide sa lahat ng LGUs nationwide po. Dito Yes sa po, Pilipinas. maganda pong tulong po talaga. Sige po, pagpahingahin muna natin sa katanungan ng ating pong guest, si Ma'am Tina. Pagkat tayo po ay makakapanood naman po ngayon sa isa sa mga segment ng inklusyon. So meron po tayong tinatawag na Art Your Service na segment na kung saan ang inklusyon po ay nagbabahagi ng mga blessings na nanggagaling din po sa ating pong mga partners at para matulungan po natin yung mga audience po natin na nangangailangan. JM, pakiplay. Magandang araw sa ating mga ka-inklinasyon. Ito po muli ang inyong Kuya Art Letim.
Isa sa mga layunin ng Art Your Service ay para makapagbigay lingkod sa ating mga kababayan may kapansanan. Ngayong hapon, malugod po namin babalita sa inyo ang pagtupad sa kahilingan ng 20 canes para sa grupo ng taga Iloilo para pamigay sa mga taong may kapansanan sa paningin. Alamin natin ang mga naganap mula kay ating kasamahan na si Karanil Sorongan. Karanil, magandang hapon. Magandang hapon, ka-Art. Maswerte tayo na agarang pagtugon ang kahilingan ni Kate Servas Lamboson ng Federation of Persons with Disability Districts in Association of Iloilo City. Nang naging panauhin natin si Doc Penny Bondok mula sa Physicians for Peace Philippines. Tunghayan at balikan natin ang masayang naganap noong naging panauhin si Doc Penny Bundok. Timing din, Ma'am Celia. Nandito si Doc Penny, no? ang President at CEO ng Physicians for Peace. Doc Penny, may masasabi ka ba doon sa hiling ng taga Iloilo City, Doc Penny? Kasi alam ko para pupunta tayo doon, Penny. Parang timing siya, Doc Penny. Ang galing mo talaga mag-segue sa Rantil. Siyempre, nandito ka. Kaya nandito nga ako, Doc Penny. Alam mo, nakakatuwa si Kate. Nagpadala na siya ng profile ng ating mga visually impaired na nangangailangan ng white cane. So, hinahanda na po ng Physicians for Peace yung ating dadalhin na white cane sa Iloilo ng October 25 to 26 at saka yung mga wheelchairs po ang kailangan at iba pang devices. Good afternoon, everyone. In behalf of the Federation of Persons with Disability Districts and Associations in Iloilo, we want to thank you, Inclunation and Physician for Peace, for making our white cane possible to our 20 beneficiaries here in Iloilo City. More power and God bless. Yan nga ang ating naging pagtugon sa kahilingan ni Kate Servas Lamboson ng Iloilo City. Back to you, ka-Art. Salamat, Karanil, sa iyong agarang serbisyo. Tulad ng lagi natin sinasabi, serbisyo lang tayo at walang pangako. Abangan muli ang susunod na pupuntahan natin dahil dito sa programa natin, maglilingkod tayo sa anumang paraan. Ito po ang inyong Kuya Art Letim para sa Inclunation, Art Your Service. Yan, thank you so much, Ka-Art. Yan, ang ating pong Art Your Service. Kaya naman po mga ka-inclinasyon, kung kayo po ay may mga kahilingan or mga requests, like assistive devices or anything, kung kakayanin po ng inclinasyon ay kayo po ay aming tutulungan sa abot na aming makakaya at i-refer po namin kayo sa mga ahensya na possible po na makatulong po sa inyo. Ayun, let's go back po sa ating pong guest, Ma'am Christina. Ayan. Sana mama, hindi ka mapapagod sa pagsagot sa aming mga katanungan. Ayan, fresh na fresh ang ating Ma'am Christina. So, thank you so much ulit sa inyo pong time. Ayan, Ma'am Christina, meron po kasi tayong question dito. Patungkol po doon sa isang category ng disability. Ang tanong po ay may query po ako patungkol po doon sa psoriasis and HIV. At kadalasan daw po ang nagiging category ng disability nila ay psychosocial disability. Considering the new administrative order on the categorization of disability, ano po kaya ang magiging category of disability na ng dalawang medical condition na ito po? Ma'am Christina? Thank you po, Ma'am Jen. Lahat po naman ng medical condition, including psoriasis, HIV, or AIDS, is we need also assessment evaluation for our doctor para po, kasi di ba po isa po sa requirements to avail a PWD-ID certification on disability. Doon nga po sa draft recommendation or sample
na Certification on Disability issued ng NCDA sa AO po nila, signed 2021, na kailangan po syempre ilagay kung ano yung medical condition niya, ano diagnosis niya, kung given yung kanyang psoriasis, for example, yung in-example niyo, Ma'am Jen, saka HIV, meron po ba yun defining disability siya? Ibig sabihin, meron po ba siya has some form of disability given yung kanyang medical condition? So, syempre po, alam po natin, doktor lang po at physician niya o specialista o general physician po niya ang makapagsabi na kung meron siyang disability, kung meron siyang physical disability or meron siyang visual disability or any type of that disability na meron po tayo. Kaya po nung sa consultation po namin talagang hindi po talaga po we invited mga professionals with the different disabilities para po mahingan din po sila ng side nila. So sabi nga nila, nagkikwento sila, dapat daw talaga tinitignan nila kung wala naman may disability isang tao, so hindi po talaga sila mag-issue certification. Like me po, may hypertensive po ako, diabetic po ako, may maintenance po ako, amlodipine, saka losartan, di ba nakakainom na po ng edad. Tapos diabetic din po ako, may metformin po ako. So everyday yon. Pero hindi naman po ako nag-a-avail ng PWD-ID, although meron akong sakit na hypertension, diabetes po. Because I know po, functionality ko po, wala naman po akong, wag naman po, di ba, a form of disability po, di ba? So we're still healthy. Pero alam naman po natin lahat ng mga condition, kapag worst comes to worst po, di ba, talagang unexpected po yung makikita po natin. So kaya importante po, we cannot take away po talaga is magpatingin po talaga tayo sa Dr. Early man or lately pa po. Kailangan pa rin kasi naniniwala po iba-iba po kasi yung ating mga signs and symptoms po eh. Yung isa Tama grabe po kayo. with the condition, isa hindi naman kahit ganun condition po, di ba? So iba-iba po. Kaya ang mga doktor po nandiyan para po maggabay po sa atin. Sila At po maiwasan talaga. pa yung worst scenario po, di ba po? Except siguro ma'am lang dun sa cancer and rare diseases po kasi talagang sa cancer and rare may law kasi na they are considered person with disability. Sa cancer po kahit survivor ka na po, Opo. Tama po. consider ka pa rin po. Sasabihin, hindi, gumaling na ako. Okay, ano po yun, kasi pribilehyo po nila yon. Kukuha lang po sila ng katibayan o certification na nagka-cancer, Cancer. defined. Sa pribilehyo po yun sa cancer, kahit survivor ka na po. Sa rare diseases naman po, may listahan po. Kasi may naghahawak po sa DOH yung rare disease program po. So in coordination po nila sa UPNIH, pero po listahan nilabas kung 159 diseases po na magsasabi ito po yung under ng rare diseases po. Maraming salamat po, Ma'am Christina. Ayan, mga ka-inklinasyon, ang bilis ng oras. Time check po tayo, 2 minutes before 4 o'clock po. Ang bilis, ano po, kulang na kulang. Ma'am Tina, ito po, may nagtanong po, pwede daw po ba kayong maanyayahan in case po sa mga provinces, sa cities po, to orient us further with regards to this administrative order. Mangyari lamang po sana po, ma'am, na ma-share po namin yung inyong, paano po ba namin kayo ma-contact kung sakali po. Opo ma'am, bigay ko ma'am yung inyong email, and then kanino po yung address sa aming syempre po sa director po namin para po sa approval po, Sige comment po. and approval ng aming boss po, director po namin. Maraming salamat po muli. Share it. Thank you ma'am. Thank you so much po. Ma'am Tina, last message po natin po para sa ating mga audience sa araw na ito. Opo. Sa lahat po na nakikinig po sa atin ngayon, in behalf po ng Department of Health, alam ko po nandito po palagi Department of Health, na naniniwala po kami na every person po with a disability po deserves respect, care, and equal chances in life po. And working together to make this health services easier para po maabot, more inclusive and more responsive po sa mga pangangailangan ng person with disabilities. Your voice matters po. And we are committed to listening po, to
supporting, serving, because big privilege bagay ang aming guidelines at mga important things to know po in relation sa disability. Pakan po natin, Ma'am Christina Raimundo. Virtual clap naman po dyan. Thank you so much po, Ma'am, sa time po ninyo, sa opportunity na ito na nagbahagi po kayo ng impormasyon patungkol po dito sa ating pong newly passed na administrative order, ang AO 2025-0014. Ayan po. So napakabilis po ng oras. Ano po? Dito po sa Inclination, meron po tayong mga public service announcements. So, JM, pakiplay po. Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Ayan mga ka-inklinasyon, napakabilis po ng oras. Maraming salamat po sa inyo pong pagtutok muli sa episode na ito, sa araw na ito. And we would like to thank also all the viewers, the PIDAOs po from the different municipalities, cities, and provinces, and even the organizations of persons with disabilities. Special mention po ang ating pong mga nag-message dun po sa ating FB Live broadcast sa page po natin. Ang PIDAO po ng Sursona, Ilocos Norte, Kawayan, Ilocos Sur, Season, Pangasinan, and even yung ating PWD or Person with Disability Organization ng Daraga Albay. Hindi po namin kayo mabanggit isa-isa, but from the bottom of our hearts, thank you so much for always sharing with us your time, precious time, an hour of discussion and tackling disability rights and issues and concerns. Maraming salamat po sa ating pong panauhin from the Department of Health, Ma'am Christina Raimundo. And of course, Ms. Janine, my co-host. Thank you so much, Ms. Janine. Any last word? Yes, Miss Jen. Short and sweet message lang to sa mga kapwa ko po, taong may kapansanan. Gaya nga po ng sinabi ni Ma'am Tina, this is always a teamwork.
So, kung gusto niyo po na ma-avail yung mga benefits and privileges under this RA 10754, wag po tayo makipag-away sa mga PDAO offices po natin. Kung hindi, kaibiganin po natin sila dahil sila po yung ating pong bridging leaders and sila po yung katulong po natin upang nang sa gayon ay ma-assert natin yung ating rights as a person with disability. Back to you, Miss Jen. Okay, muli po. Sana po abangan niyo pa rin po kami sa susunod na linggo sa isa na namang makabuluhang episode po dito po sa Inklinasyon. Ang ating pong topic next week ay makikilala po natin ang mga nanalo po. Ilan sa kalahok na nanalo po sa Global IT Challenge for Youth with Disabilities na ginanap po sa Korea. Ating po malalaman ang kanilang naging mga experiences at kung paano po nila natamasa yung victory na kanilang inuwi po dito po sa ating bansang Pilipinas. Yan. Maraming salamat pong muli. Nawa po na kayo po ay may natutunan sa araw na ito mula po sa ating panauhin from the Department of Health. Sapagkat dito po sa inklusyon, ang inklusyon ay dapat now na.